Magandang araw mga bata! Ako si Tutor Feliza, ang inyong makakasama sa pagtuklas ng mga bagong aralin at lilinang sa inyong kakayahan dito lamang sa Kindergarten. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa ang bawat tao ay miyembro ng pamilya at may kani-kaniyang tungkulin. Ano ba ang ginagawa mo? Sino-sino ba ang miyembro ng iyong pamilya? Ikaw ba bilang isang bata ay may tungkuling ginagampanan? Malalaman natin yan. Kaya makinig mabuti kay Tutor Feliza. Oops! Pero teka lang. Bago natin simulan ang ating aralin, ay nais ko munang ipaalam sa lahat na ang ating ginagamit na module ay ang Alternative Delivery Mode na approved ng Bureau of Learning Resources ng Department of Education. Saan nga ba ito makukuha? O paano kung wala ako nito? Saan kaya? Huwag kayong mag-alala dahil ito ay maaari nating makuha sa DepEd Commons. Ang DepEd Commons po ay libre. Ang gagawin lamang ay i-type sa inyong browser ang commons.deped.gov.ph. Paano kung wala akong load? Paano kung wala akong mobile data? Mabubuksan ko ba yan? Opo, tama po kayo. Dahil ma-access po ang DepEd Commons kahit wala po kayong mobile data. Libreng-libre po ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang ating DepEd Commons. Ang most essential learning competency na ating matatalakay ngayong araw ay natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya. Sino-sino ba ang miyembro ng iyong pamilya? Ako, mayroon akong 5 miyembro ng pamilya. Sino-sino sila? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang tungkol sa tinatawag natin na pamilya. Sino-sino ba o paano natin masasabi na ito ay isang pamilya? Nakikita niyo ba yung nasa larawan? Mahusay mga bata. Sila ay matatawag natin na pamilya. Pero tutor, papaano po kung halimbawa ang miyembro ng aming pamilya ay halimbawa ako lang, si nanay at si tatay? Sabi natin noong nakaraan, maliit man o marami ang miyembro ng iyong pamilya ay matatawag pa rin natin itong pamilya. At dahil dyan, alam nyo itong awitin na ito. Ngayon, may ituturo ako sa inyo. Alam kong naririnig nyo na ito eh. Kaya sige, tingnan natin kung pamilyar ba kayo o alam nyo itong ating aawitin. Sige mga bata, itaas ang inyong 2 kamay katulad ng ganito. At igalaw ng ganito. Pagkatapos, sa awitin natin na ito, kapag halimbawang sinabi na father, ayan, nasaan ang daliri na ituturo ito o itong inyong hinlalaki. Kapag halimbawa naman na sinabi na mother, ang ituturo niyo naman ay itong inyong hintuturo. At kapag halimbawa naman sinabi na brother, itong inyong gitnang daliri ang inyong ituturo. At kapag halimbawa naman sister ang sinabi, ang inyo namang ituturo ay itong inyong palasingsingan, itong daliri na ito. E papaano po kapag halimbawang si baby naman ang sinabi? Ang gagawin naman, itong inyong pinakamaliit na daliri ang ituturo. Kaya naman, aawitin natin siya. Sasabayan nyo si Tutor Feliza. Itaas ang 2 kamay. I-wiggle-wiggle katulad ng ganito. Pagkatapos, ilagay sa inyong likuran.
Sabay-sabay nating aawitin ang finger family. Father finger, where are you? Here I am, how do you do? Mother finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Nakasunod ba kayo sa ating inawit? Mahusay mga bata! Alam kong nagawa ninyo iyon. Tutor, papaano kaya kung hindi ko nagawa? Huwag kang mag-alala. Kasi, alam mo, pwede mo yung practicein o paulit-ulit na gawin para sa susunod ay makakasunod ka na at very good ka na. Kaya naman, para sa mga batang nakasunod at hindi nakasunod, huwag mag-alala dahil marami pang pagkakataon. Doon sa ating inawit, sino-sino ba yung mga tinukoy? Tingnan nga natin, sino-sino ba? Tama! Narinig ko na sinabi ninyo na ang mga tinukoy sa awitin ay naroon sila. Father? Mother? Sino pa nga? Oo, tama, si brother. At syempre, sino pa nga ulit parang may naririnig pa ako? Tama, sabi, si sister daw. Mukhang merong kulang pa na miyembro ng pamilya. Sino kaya iyon? Dun sa nabanggit sa ating inawit. Tingnan ko nga kung ano yung sagot. Tama! Sabi ninyo, ang sagot ay si Baby. Tingnan nga natin kung si Baby ba ang kulang doon sa aking ibinigay na mga larawan. Mahusay mga bata, si Baby nga. Doon sa finger family na ating inawit, binanggit si Father, Mother, Brother, Sister, at syempre si Baby. Sa salitang Tagalog, si Tatay, si Nanay, si Kuya, si Ate, at si Bunso. Mahusay mga bata. Ngayon, sino kaya ang miyembro ng inyong pamilya? Alam nyo, ako'y nagtataka. Paano kaya malalaman ni Tutor Feliza kung sino-sino ang miyembro ng inyong pamilya? O ilan kaya ang miyembro ng inyong pamilya? Alam nyo, si Tutor Feliza, mayroong 5 miyembro ng pamilya. Nariyan ako, ang aking asawa, ang aking 3 anak. Kayo mga bata, ilan ba ang miyembro ng inyong pamilya? At para malaman natin yan, tayo ay dadako o pupunta sa activity number 1. Tayo ay gagawa ng family portrait. Dito sa gawain na ito, iguguhit ninyo ang mga miyembro ng inyong pamilya. Kung ano ang kailangan at kung ano ang gagawin? Syempre, tuturuan kayo ni Tutor Feliza. Kaya naman, panoorin natin ang video na ito. My family portrait. Ihanda ang paper plate, yarn, gunting, pangkulay, at lapis. Iguhit sa paper plate ang miyembro ng inyong pamilya. Maaaring iguhit mo si nanay, si tatay, si ate, si kuya, o kung sino man ang mga miyembro ng iyong pamilya. Alam kong kayang-kaya mo ito. Ipamalas ang iyong husay sa pagguhit. Pagkatapos ay maaari mo na itong kulayan.
Pagkatapos mo itong kulayan, ay maaari kang gumuhit ng bilog ng hugis sa itaas at ito ang iyong magiging gabay sa paggawa ng mga butas sa karton. Gamit ang yarn, pagdugtong-dugtungin ang iyong mga ginawang portrait. Huwag kalimutan na maglagay ng distansya sa kada portrait. At kapag tapos na, ay maaari mo na itong isabit. It's Kinderific! Nakasunod ba kayo doon sa ating ginawa? Tulad ba nito, yung inyong ginawa? Mahusay mga bata! Alam nyo ba na dahil sa family portrait na yan, ay nalaman ni Tutor Feliza kung ilan ang miyembro ng inyong pamilya. Ayun no, nakita ko yung gawa niya. Meron silang 3 miyembro ng pamilya. Yung iba kaya, ano kaya o ilan kaya yung miyembro ng kanilang pamilya? Silipin ko nga. Ayun! Ikaw yung gawa mo. Tama! Mayroon kang 5 miyembro ng pamilya at yung iyo namang kalaro ay mayroong 6 na miyembro ng pamilya. Ang gagaling naman ng mga batang to. Pero may tanong si Tutor sa inyo. Ano naman kaya ang tawag mo sa iyong tatay, nanay at mga kapatid? Alam ko, ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanya tayong tawag sa kanila. Halimbawa ako, si Tutor Feliza, ang tawag ko sa aking nanay o sa aking mother ay mama. Ikaw, anong tawag mo sa iyong mother? Ang tawag mo ba sa kanya ay mama? Ang tawag mo sa kanya ay mommy? Mom? Inay? Ano kaya ang iyong sagot? Sige nga, tawagin mo nga ang iyong mama o tawagin mo nga ang iyong mother. Ayan, mahusay, tinawag mo nga at narinig ni Tutor Feliza. Sige, ngayon tawagin mo naman ang iyong tatay o ang iyong ama. Ano ba ang tawag mo sa kanya? Ako, ang tawag ko sa aking tatay ay Daddy. Ikaw, anong tawag mo sa iyong tatay? Sige nga, tawagin mo nga siya. Narinig ko na tinawag mo. Ang sabi mo, Papa! Mahusay! Ang galing-galing naman! Sabi, sa mga kapatid, ano kaya ang tawag mo sa iyong mga kapatid kung ikaw ay mayroong kapatid? Ako, meron akong 3 kapatid. Ang tawag ko sa isa ay ate dahil siya ay mas matanda sa akin. Ang tawag ko naman sa isa ay kuya dahil siya ay mas matanda sa akin. At sa isa ko pang kapatid ay tinatawag ko siya sa kanyang pangalan dahil ako ay mas matanda sa kanya. Kayo, paano nyo tinatawag ang inyong mga kapatid? Ikaw, ano ang tawag mo sa iyong kapatid? Sige nga, tawagin mo nga siya. Ayun, narinig ko ulit na tinawag mo ang iyong kapatid. Tinawag mo siya na ate, di ba? Oo, sabi sa inyo, naririnig ko yun eh. Teka, may narinig ako. Tinawag niya naman yung kanyang kuya. Sabi niya, Kuya! Ang husay, mga bata. Ngayon naman, may tanong pa daw si Tutor eh. Ano kaya yun? Alam na natin na ang bawat pamilya ay may iba't ibang miyembro at magkakaiba rin ang bilang nito. Ngayon naman, nalaman natin na may iba-iba tayong tawag sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ang susunod ko na tanong ay syempre, kung may iba't iba tayong tawag sa kanila, malamang ay mayroon silang tinatawag natin na mga pangalan. Sige nga, ano-ano ang mga pangalan ng bawat miyembro ng iyong pamilya? Meron ba silang mga pangalan?
Halimbawa sa akin kay Tutor Feliza, ang aking kapatid ay si Armel. Yun ang kaniyang pangalan. Ang kapatid ko na bunso ay si Colleen. Yun ang kaniyang pangalan. Yung ate ko ay si Renia. Ang tawag ko sa kanya, Ate Renia. Kayo, ano ba ang pangalan ng inyong mga kapatid? Banggitin nga ito. Mahusay! Ang galing naman ng mga bata na ito at talagang nakakasunod sa ating talakayan. Para sa susunod na tanong, ang bilang ba ng miyembro ng iyong pamilya ay tulad ba ng sa iyong kaibigan? Ako ay mayroong mga kaibigan. Alam niyo ba na ang kaibigan ko, sila ay 7 sila sa kanilang pamilya, samantalang kami ay 5. At yung isa ko namang kaibigan, ang bilang ng kanilang pamilya o miyembro ng kanilang pamilya ay mayroon silang 8 miyembro. Sa inyong palagay, kung sa akin ay 5 at dun sa isa kong kaibigan ay 6 at sa isa ay 8, magkakapareho ba kami ng bilang ng aming pamilya? Tama! Hindi. Pero kahit hindi magkakapareho ang bilang ng aming pamilya, ay matatawag pa rin itong pamilya. Sige nga, maaari niyo bang ikumpara ang bilang ng miyembro ng iyong pamilya sa bilang ng miyembro ng pamilya ng iyong kaibigan? Magkatulad ba ito? Itaas nga ang inyong kamay kung halimbawang magkatulad ba ito. Titingnan ko nga kung sino ang may kapareho ng bilang ng miyembro sa kanyang mga kaibigan. Ayun, nakita ko may nagtaas ng kamay. Ngayon naman, tingnan natin. Itaas naman ang kamay nung nagbilang na siya ng miyembro ng kanyang pamilya at ikinumpara niya iyon sa bilang ng miyembro ng pamilya ng kanyang kaibigan, ngunit hindi ito pareho. Sige nga, itaas nga ang kamay nang hindi naging pareho ang bilang. Ayun, nakita ko, itinaas mong iyong kamay. Mahusay! Nakita natin na kahit magkakaiba ang bilang ng miyembro ng inyong pamilya at ng kanyang pamilya, ay ito pa rin ay matatawag na pamilya. Tandaan natin yan mga bata, ha? Ngayon, para malaman ni Tutor Feliza kung ano-ano ba ang tawag natin sa bawat miyembro ng ating pamilya, tayo ay dadako sa activity number 2. Ang gagawin natin dito ay name the sign. Tutor, paano po ba yung gagawin namin sa name the sign? Huwag kayong mag-alala kasi madali lang to. Ang gagawin lamang dito ay kukuha kayo ng colored paper o paper strips pagkatapos. Tandaan mga bata na maaari kayong magpatulong kila nanay, tatay, ate, kuya, o kung sino man ang kasama ninyo na nakatatanda para magabayan kayo sa gawain na ito. Ang gagawin ay isusulat niyo lamang sa paper strips ang bawat miyembro o ang pangalan ng miyembro ng inyong pamilya kung ano yung tawag mo sa kanila. Halimbawa, sa aking inay, ang tawag ko ay mama. Ang isusulat ko sa papel ay mama. Kung halimbawa naman sa aking father o sa aking ama, ang tawag ko sa kanya ay daddy, ang isusulat ko ay daddy. Di ba madali lang? Para mas maintindihan natin, simulan na natin ang gawain na ito. Sa gawain ito ay kailangan natin ng colored paper, glue, lapis, gunting, at yarn. Tara, simulan na natin! Kunin ang colored paper at isulat mo dito kung ano ang tawag mo sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Pagkatapos, gamit ang yarn, sukatin ang gilid nito at gupitin. Gumamit ng glue para ikabit ang yarn sa iyong paper strip. Pagkatapos, gawin ito sa lahat ng iyong paper strip na ginawa. Maaaring nakasulat sa mga paper strip ang pangalan ni Papa, Mama, Kuya at Tate.
Pagkatapos, maaari mo pa itong lagyan ng iba pang disenyo. Maaari kang maglagay ng disenyo na iyong gusto o kung ano ang meron sa iyong paligid. Pairalin lamang ang pagiging malikhain. At para mas lumitaw ang ganda ng inyong isinulat, ay maaari kang gumamit ng iba pang klase ng panulat upang mas lumitaw ang ganda nito. It's Skinderific! Mga bata, nagawa niyo ba ang ating gawain? Nasundan niyo ba kung ano ang ginawa? Kung hindi natapos, huwag kayong mag-alala dahil marami pa kayong oras para gawin ito. O pwede nyo itong maging bonding nila mama at nila ate, nila kuya o nila tatay. Ngayon, may tatanong ulit ako sa inyo. Kasi alam niyo si Tutor Feliza, maraming gustong malaman tungkol sa inyo. Ano ba yung isinulat niyo doon sa papel? Ano kaya ang tawag mo sa iyong tatay, nanay, at mga kapatid? Ito, si Ama. Kung minsan, tinatawag natin siya na Father sa salitang Ingles. Kung minsan, tinatawag din natin siya na Daddy. Katulad ko, ang tawag ko sa aking ama o sa aking father ay Daddy. Yung iba naman, tinatawag na Papa. At kung minsan, tinatawag din natin na tatay. Nakita natin, iba-iba ang tawag pero siya pa rin ang ating ama. Mapa father, daddy, papa, tatay, siya pa rin ang ating ama. At syempre, ito naman ang ina. So, siya ay tinatawag na kalimitan na mother sa salitang Ingles. Kung minsan, tinatawag siya na mommy. At minsan o kadalasan tinatawag din na mama. Katulad ko, ang tawag ko sa aking mother o sa aking ina ay mama. Kayo, ano ba ang tawag ninyo sa inyong mother? Tinatawag niyo ba siya na mommy? Mama? May narinig ako. Sabi niya, Tutor, may tawag ako sa aking mama na wala sa nabanggit mo. Ano kaya iyon? Sabi niya, ang tawag niya daw sa kanyang mother o sa kanyang ina ay nanay. Wow naman, mahusay. Kalimitan na tinatawag natin ang ating ina na mother, mommy, mama, o di kaya naman ay nanay. Bukod yan, may iba pang miyembro ng pamilya. At syempre, nariyan din si brother. Kalimitan, tinatawag natin siya na kuya. Lalo na kapag halimbawang mas matanda siya sa atin. Siya yung miyembro ng pamilya natin na lalaki na kung saan mas matanda sa atin. Tinatawag natin siya na kuya. Tutor, paano kapag halimbawang mas bata sa akin tapos kapatid kong lalaki, ako yung mas matanda sa kanya? Anong itatawag ko sa kanya? Sa ganun, kalimitan tinatawag natin sa kaniyang pangalan. Tapos, siya na ang tatawag sa atin na kung babae. Kung lalaki tayo, ang tawag niya sa atin ay kuya. Ganun po yun. Ngayon naman. At syempre, nariyan din si sister o kalimitan, tinatawag natin siya na ate kapag siya ay mas matanda sa atin. Siya yung kapatid natin na babae na mas matanda sa atin. Tutor, paano kapag halimbawang babae siya na kapatid ko pagkatapos ako naman yung mas matanda sa kanya? Kung ikaw ay babae, siya yung tatawag sa'yo ng ate. Pagkatapos, ikaw tatawagin mo siya sa kanyang pangalan. Meron pa bang miyembro ng pamilya na hindi nabanggit? Tama! At siya nga ay walang iba kundi si baby o si bunso. Siya yung pinakamaliit na miyembro ng ating pamilya. Nakikita niyo ba yan? Ang cute-cute, di ba? Ngayon na alam na natin ang bawat miyembro ng ating pamilya, gusto kong malaman ninyo na tayo ay dadako sa ikatlo nating gawain. At ito ang tinatawag na
Who does what? Ano kaya ang meron dito? Ito ang isang gawain na kung saan tayo ay magkakaroon ng parang tinatawag natin na talk show. Alam niyo ba yung mga kalimitang napapanood natin sa TV na may ini-interview? Sa gawain na ito ay mayroon akong isang bata na inanyayahan para interviewin. Alam niyo ba, may mga tanong ako sa kanya na kanyang sinagot. Oops! Huwag magtampo mga bata dahil kayo ay pupwede ring magsagawa ng interview sa inyong tahanan. Pupwede mong tawagin si ate, si kuya, o yung iyong kapatid, o kung sino ang pupwede na maaari mong makasama sa interview. Ano nga ba yung mga itatanong doon? Panoorin natin kung ano ang isinagot ng bata at kung ano ang mga itinanong ko sa kanya para inyong maging gabay kapag kayo naman ang nag-interview dyan sa bahay ninyo. Hi, Jelby! Kamusta ka? Meron ka bang kapatid? Meron po akong isang nakababatang kapatid. Sino naman ang nagtatrabaho para sa inyong pamilya? Si tatay po. Si tatay po ang nagtatrabaho para sa aming pamilya. Araw-araw nga po siyang pumapasok sa kanyang trabaho eh. May katuwang ba si tatay sa pagtatrabaho? Ay, opo. Si nanay din po ay nagtatrabaho. Pareha po sila ni tatay. Nagtatrabaho po sila para sa aming pamilya. May mga bilin ba sa iyo si nanay at tatay? Opo. Kabilin-bilinan ni nanay at tatay na paggising ko daw po sa umaga ay kailangan kong ayusin ang aking pinagtulugan. Sinabihan din po nila ako na magwalis sa aming tahanan at syempre, diligan po ang aming mga pananim. Pumupunta ba sila sa school? Ay, opo, syempre naman. Lagi pong pumupunta si nanay at tatay sa aming paaralan sa tuwing pinapatawag po sila ng mga guro. Maliban po dyan, sumasama din po sila sa iba't ibang activities at activity ng school gaya ng family day, brigada eskwela, at marami pa pong iba. Mga bata, napanood niyo ba maigi yung ating ginawang interview kay Jelby? Mahusay kung gayon. Alam niyo ba na ang bawat miyembro ng pamilya ay may iba't ibang tungkulin. Kaya naman, ating tatalakayin ito. Nariyan si tatay. Si tatay na kalimitang nagtatrabaho para sa pamilya. Pero alam nyo ba, sa panahon ngayon, bukod sa pagtatrabaho, si tatay ay katuwang na rin ni nanay sa paggawa ng mga gawaing bahay. Siyempre, bukod kay tatay, nariyan din si nanay. Si nanay na kalimitang gumagawa ng mga gawaing bahay at siyempre, nag-aalaga sa atin. Lalong-lalo na, di ba? Tayo maliliit pa lamang. Pero teka lang, alam nyo rin ba na sa panahon ngayon, si tatay at si nanay ay magkatuwang na rin sa paghahanap buhay para sa pamilya? Tama kayo ng narinig. Nagtutulungan na ngayon sila nanay at tatay sa paghahanap buhay para sa mga pangangailangan ng ating pamilya. Bukod kila nanay at tatay, syempre, si kuya ay mayroon ding tungkuling ginagampanan. At ito ay ang pagtulong kay nanay at tatay sa paggawa ng mga gawaing bahay. Syempre, si kuya din ay tumutulong sa pag-aalaga ng kaniyang mga kapatid. Bukod kay kuya, syempre, nariyan din si ate. Si ate na bukod kay kuya ay gumagawa rin ng mga gawaing bahay. At syempre, katuwang din sa pag-aalaga sa ating kapatid na si baby o si bunso na ang kalimitang tungkulin ay nagpapasaya sa ating pamilya.
Sino sa inyo yung may baby o may kapatid na bunso sa bahay? Itaas nga ang iyong kamay. Ayun, nakita ko, nagtaas siya ng kamay. Wow naman! Siguro, masayang masaya lalo ang inyong pamilya dahil kay baby. Ngayon na alam na natin na ang bawat miyembro ng pamilya ay may iba't ibang tungkulin, nararapat lamang na bilang isang batang tulad mo ay alam mo ang iyong mga tungkulin at gampanin. Mag-iisip ka, bakit kaya kailangang alam ko? Alam niyo ba mga bata, ipupulong ko sa inyo. Dahil kapag halimbawang tinutulungan natin sila nanay at tatay, alam nyo ba na sa simpleng paggawa o pagtulong sa kanila ng mga gawaing bahay ay napapaligaya o napapasaya natin sila? Tama! Bakit naman? Dahil napapagaan natin o nababawasan natin yung kanilang mga ginagampanan na tungkulin o trabaho sa ating tahanan. Kaya naman dapat bukod sa pagiging isang mabait na bata, ay tutulungan mo din sila sa kanilang mga gawain. Katulad ng ano-ano ba yung mga pwede mong gawin? Pwede kang magwalis, pwede kang maghugas ng pinggan, pwede kang magdilig ng mga halaman, pwede mo punasan ng mga lamesa, o di kaya naman kapag nakita mong may kalat sa inyong tahanan, iligpit mo na agad ito at itapon mo sa tamang lagayan. Sa simpleng paraan na yon, ay matutulungan mo na sila nanay at tatay. At bukod doon, napapaligaya mo pa sila dahil sasabihin nila, ang very good naman ng anak ko. Oh, gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na sila mama at papa ay masaya? Gusto niyo ba na sila mama at papa ay tuwang-tuwa sa inyo? Alam kong gustong-gusto niyo yun. Kaya naman, tutor, paano ba gagawin? Siyempre, tayo ay pupunta na sa ika-4 na gawain o sa activity number 4. Ito ang I can do household chores. Nakikita niyo ba yung dalawang bata kung ano yung kanilang ginagawa? Tama! Nakikita natin na sila ay nagliligpit ng kanilang pinagkainan. Sa simpleng paggawa nito ay napaliligaya sila mama at papa. May iba pa bang halimbawa, Tutor Feliza? Panoorin natin yung video ni JLB. Kasi alam nyo ba, sabi niya, Tutor Feliza, mayroon akong halimbawa ng gawain na maaari nating ipakita sa mga batang nanonood ngayon para kanilang gagayahin. Kaya naman, panoorin natin ang video na ito. Kamusta mga bata? Ngayong araw ay samahan niyo akong maglinis. Kayo din ba ay nagwawalis? O di kaya'y naglilinis sa inyong tahanan? Halika kayo, samahan niyo ako. Mga bata, napanood niyo ba yung ginawa ni JLB? Hindi ba't mahusay? Alam kong kayang-kaya nyo rin gawin yun. Kaya naman, kung halimbawa na gusto nyo ipamalas ang inyong galing sa I can do household chores, maaari mong i-post ang iyong gawa gamit ang hashtag Kinderific Monday at hashtag DepEdItulay
para makita namin ang iyong ginawa. Marami ka bang natutuhan sa araw na ito? Mahusay! Para updated ka sa mga lessons, ay maaari mong i-like, i-follow at i-subscribe ang official YouTube channel ng DepEd Educational Technology Unit at maging ng DepEd TV para indain ka sa mga lessons. Ito na namang Kinderific Monday ang ating natapos ngayon. Kaya naman, magkita-kita tayong muli sa Miyerkules kasama sila Tutor RJ. Muli, ako si Tutor Feliza na nagsasabing dito sa Itulay, hindi natin gagawing komplikado ang pagkatuto dahil ating itutuloy yan. Hanggang sa muli, paalam!